Ito naman tayo, next problem natin pre, Oripis. Ito tanong, basahin nyo na lang, lumabas May 2019. Basta yun yung given niya pre. Nakasulat naman, dinescribe naman. Ito hindi given to, ikaw magdodrawing niyan pre. Ganyan yung tsura niyan kasi, alam mo ha, a water tank has the form of a right circular cone of diameter 3.66 and height of 3.66 meter. Is surmounted with a right circular cylinder of the same diameter and having a height of 3.66 meters. Haba. Ibig sabihin lang niyan pre, etong right circular cone, eto yan. Nasa ilalim yan nito. Etong circular cone niya, wala dito sa taas. Wala yan dyan. Kasi sinabi naman, no, surmounted, no. Search na lang sa Google kung ano ibig sabihin niya. Sinearch ko lang yan eh. Ibig sabihin niya, may nakapatong sa taas. Ang nakapatong daw sa taas niyan, pre, right circular cylinder. Yung cylinder na yan, eto yan. Diba? Tapos labelan lang natin ng given yan, pre. Yung height daw ng right circular cylinder, 3.66 meters. Kasi ito, 3.66 din. Yun lang pre. Yung diameter niyan, yun din. Levelan natin. Ito, sabi 3.66 meters din daw to. Formula based lang to pre. Mabilis lang to. So, kung 3.66 yung, ano niya, yung height niya, ito times 2 mo lang yan pre. Ang makukuha mo dyan pre, 7.32 meters. Yan yung total height niya. 7.32 meters. Ngayon, nahati mo yun sa dalawa, pre, kaya nilabelan ko ng 1 tsaka 2. Magkaiba kasi ng formula yan, pre. Kasi kung titignan mo dito sa taas, yung cylinder natin, kahit anong parte ng ikat mo dyan, pre, para-pares lang ng yan, diameter. Pag kinat mo dito, 3.66 lang yung diameter niyan. Ito, 3.66 din. Ito, 3.66 din. Magkakaiba naman tayo dito sa, sa cone. Yung lagayan ng ice cream. Kasi pag dito mo kinat yan, 3.66 yung diameter niyan. Pag dito mo kinat yan, mas liliit na yan. Hindi mo na alam. Dito, pag kinat mo, di mo rin alam. Ito, hindi mo rin alam. Ito, di mo rin alam. Kaya ka, mag-i-integral dyan na formula kasi habang pababa ka ng pababa, yung tubig mo, nag-iiba yung diameter niya. Kaya dalawa yung formula mo dyan. Para sa cylinder na part, since constant naman yung diameter niya, yung gagamitin mong formula dyan, pre, para sa time na i-drain niya, T1 is equal to 2AS. 2 times AS over CV AO square root of 2G. 2G lang yan. Tapos yung H na yan, pre, dito malalagay sa taas. Square root of H1 minus square root of H2. Yan lang, pre. Lahat yan, plug and play lang yan, pre. Yung dito naman, dito ka gagamit ng integral. Integral, kasi nga nagbabago-bago yung diameter niya. So, ang formula niyan, pre, AS dH over, meron na ulit, CV times AO square root of 2GH. Ayan, magkakasama na sila dito sa baba lahat, pre. Ito, 2GH na yan. Kung mapapansin nyo dun sa T1, yung H dito, napunta dito sa kabila. Ilalabas mo dyan. Ganun lang yan, pre. Solve mo na natin. Ano ba ibig sabihin ng mga yan? Yung AS, pre, ang palatandaan ko lang kasi dyan, pre, para hindi ako malito kung anong AS, kung anong AO. Ito lang tinatandaan ko dyan yung AO. Di AO, area ng opening. AO, dito na lang. AO, area opening. Kasi O eh. Edi opening. Ano ba yung opening yan? Edi yung ilalim kung saan nahuhulog yung tubig. Eh, binigay naman yung area niyan pre sa tanong eh. Ano ba yun? Ayun o. There is an orifice at the vertex of the cone whose area is ito. 0.0929. Eh, di yun yung area ng opening. 0.0929 square meter. O, di ibig sabihin yung AS mo, yung mas malaking bilog. Asan ba yung mas malaking bilog dyan? E, di yung nasa taas. Ito. Kasi nagamit mo na to eh. Ba't gagamitin mo pa ulit? Ito ka na, yung mas malaki. Ikaw magsasolve niyan, pre. Binigay naman yung diameter eh. 3.66 meters. Ano ba area ng bilog? E di pi d squared over 4. AS is equal to pi d squared over 4. Palitan mo lang yan, pre. Magiging pi 3.66 kasi yan yung diameter over 4. Makukuha mo sagot dyan, pre. 10.521. Laki, di ba? Square meter. Shifter mo na yan sa A, pre, para mabilis. Ano pa? Meron ka na nito. Okay na to, okay na to. Yung CV mo binigay din. Pero C lang yan eh. CV. Ang binigay na ano? Ayun no, 0.6. Tama ba? 0.6. Okay na. Ano pa kulang mo? Yun na lang, di ba?
Solve muna natin yung pinakauna. Ito yung mas madali. Ito. Yung number 1. Time it takes. Yan yung tinatanong sa number 1. Yung time to empty the cylindrical part of the tank. Yung makukuha mong sagot dito, pre, naka-seconds yan. No? So, kung minutes yung hinihingi sa tanong, edi multiply mo lang ng 60. Ay, divide mo lang by 60. Pero dito, naka-seconds naman. So, okay lang. Rekta na tayo. Number 1. Yan lang, pre. Ganyan lang kabilis yan. Equals to, ano yan? 2 times yung AS mo, sinipstore mo sa A. O, diba? Divide ka na agad. Yung CB mo, 0.6. 0.6 yung AO mo, given. Diba yun? 0.0929. Ito, label lang ko nga. Ito. Ayan, area of opening, 0.0929. Kailangan lang kabisado yung formula para mabilis. Square root of 2G, ano yung G? Gravity lang yan, pre. Diba? Dito ka na ngayon sa H1 tsaka H2. Ang gagamitin mong H1 dyan tsaka H2, galing ka sa pinakataas, diba? Hindi mo gagamitin itong 3.66 kasi ang total height niyan 7.32. Yung head above the orifice ang gagamitin mo. Ano ba yung head above the orifice nung puno pa siya? E din total height niya. Ito, 7.32. E di yung H1 mo. Square root of 7.32, pre. Yan lang yun. Tapos yung H2 naman, bumaba na siya. Hanggang saan ba yung cylinder na part? E di ba hanggang dito lang yan? Ano ba yung height niyan from dito sa orifice? Eh no, 3.66. Yan yung height niya. Yung initial height niya, 7.32. Nung paubos na siya, papunta na siya sa cone, 3.66 na yung height niya. 3.66. O, di yan lang. Diba? Ba't naka-equals to, pre? Minus lang yan. Lagay mo lang sa calc yan, pre. Makukuha mo sagot yan. 67.535 seconds. O, pag hinihingi minute, divide mo lang by 60, pre. Divide mo lang by 60. Makukuha mo sagot dyan, 1.125 minutes. Pero since dito, seconds ang hinihingi sa atin, ito sagot natin. 67.535. Ayan o, number 1, letter B. Yan lang kabilis, pre. Number 2 na tayo. The time to empty the conical part of the tank. Dito ka na medyo may extra step ka na, pre. Kasi kailangan mo na mag-ratio and proportion, no? Kasi pag nag-integral ka, kailangan isa lang yung unknown mo. Eh, ang problema kasi, pre, dalawa yung magiging unknown mo dyan, eh. Hindi ko alam kung ano yun. Basta alam ko yung formula. Basta ito na tayo. Mag-ratio and proportion ka lang dyan, pre. Hahati mo lang sa gitna tong cone. Makakakuha ka ng triangle dyan. Ganun lang yan, pre. Gagawa akong triangle. Either left or right. Left na lang kasi gusto ko left, eh. Yan. Diba? Etong triangle na yan, ito lang yan. Yan lang yan, pre. Ano ba to? X. Ito yung X. Ito yung Y. Diba? Tapos gagawa ka pa ng isang triangle, pre. Yan na lang kasi wala na ako space, eh. Yan. Ano yung X mo? Ito, 3.66. Ah, hindi. Radius na lang pala yan, no? 3.66 over 2 na lang yan dapat, pre. Kasi radius na lang yan, eh. 1.83. 1.83. Tapos itong height mo na to, 3.66. O, di mag-ratio and proportion ka na lang, pre. By, ito ko lang nalagay para makita natin. By ratio and proportion, y over x is equal to, ano yung y? 3.66 over 1.83. Hindi, isolate mo yung y. Y is equal to 2x. Yan na. Ano yung gagamitin mo, pre? Diba? O kaya naman, x is equal to 0.5y. Diba? Kahit ano dyan gamitin mo, pre. Parehas lang yan, eh. Next step natin, pre. Ano ba next step natin? Hindi ko na alam, eh. Gagamitin na natin tong formula, diba? Copying ko lang to. Control C. Ayan. Number 2 na tayo, pre. Number 2. Ang kailangan natin, yung AS, yung area ulit ng opening. Na naka in terms of, ano dapat yan, pre? Naka in terms of y. Kasi nga, mag-i-integral ka. Nag-iiba-iba yung, nag-iiba-iba yung radius niyan. Pag nagbabago ka ng height. So, ang nagbabago dyan yung, yung diameter. So, yun yung kailangan mong i-isolate, pre. Ang gagamitin mo dyan, sa AS, diba AS is equal to pi d squared over 4. Eh, ang problema mo nga kasi, pre, yung d mo nga kasi, nagbabago. Kaya hindi mo pwede gamitin yung d. Gagamitin natin yung kinuha nating ratio and proportion. Ito. Di ba yung d niyan, ano lang yan? Ginawa nating radius.
So, pwede natin gawin yung area niyan, magiging pi r squared lang, which is ginawa kong x. Ayan. Itong x na to, pre, ito lang yan, oh, di ba? Ayan, oh. Yan yung radius niya, no? Nagbabago yung x mo niyan. Ito yung x mo niyan. O kaya, pag dito, mag-iiba naman yung x mo. Mag-iiba naman yung x mo dito. Nagbabago siya. So, kaya tayo naka in terms of y. Kaya yung x mo dyan, magiging 0.5h. Ginawa natin dito. Ayan, o. Ito yung gagamitin natin. X is equal to 0.5y. So, magiging tong is equal to pi times 0.5y squared. Yan lang, pre. Pinalitan ko lang. Tama ba? Yan na. Huwag mo nang i-simplify yan, pre. Okay na yan. Pasok mo na sa calc yan. Hindi okay na. Magagamit na natin yung formula ulit, pre. Yun lang naman problema dyan, eh. Integral of aning AS. E di ito, yung nakasolve mo. Yan yung AS niya. Nagbabago yan, di ba? O, di pi times 0.5 y squared dh over ano yung CV? 0.6. Ano yung area ng opening? Given. Constant yun, pre. Hindi mo nasosolvin yun. 0.0929 lang yun, pre. Diba? Tapos dito naman, square root of 2g. 2 times gravity. Tapos yung h, gagawin mo ano, pre? Y. Pero sa calc yung x talaga yan. Diba? Kasi nagbabago nga to, pre. Nagbabago nga yan, eh. So, hindi mo pwedeng ilagay yung 3.66. Ang gagawin mong limit dyan, pre, magsisimula ka na kung nasan yung head. Di ba nung naubos na yung tubig, nandito na siya? So, diyan ka magsisimula. Ang height niyan, 3.66. Kasi ang tanong, time to empty the conical part, eh. Ano yung puno niyang, distance? Vertical distance. Ayan, 3.66 meters nung puno pa yung conical part. Nung naubos na siya, ang vertical distance niya na, 0. Eh, din yung limit mo. 0 to 3.66. Yun lang ilalagay mo sa calc, pre. 0, tsaka 3.66. Ito, 3.66 to. Ito, 0. Pero pag nilagay mo yung 0, pre, hindi kaya i-solve ng calc yan, pre. Kasi pag naglagay ka ng 0 dito, sa y, ito yan, yung y. Pag naglagay ka ng 0 dyan, undefined yan. So, maglalagay ka, malapit lang sa 0. 0.001. Pwede na yan. Yan yung nakabilis yan, pre. Pag pinasok mo sa calc yan, pre, makukuha mo sagot dyan para sa time number 2 ng empty ng conical part. 32.61 seconds. Ganun lang kabilis yan, pre. Kailangan kabisado mo lang yung formula. O, di pag hiningi yung minutes, divide mo lang by 60. 0.545 minutes. 35 minutes. Yan lang. Ito hinihingi sa number 2, 32.61. Yan na. Number 3, the total time to empty the tank. Pag adin mo lang yung dalawa, pre, 67.6 plus 32.6. 100.2 seconds yun, pre. Sulat ko na rin. Number 3, 67.6 plus 32.6. Ang sagot dyan, 100.2 seconds. Yan lang. Ganyan lang kabilis yun, pre. Speed lang. Bye-bye. Sagot natin sa number 3, letter B, 100. Adios.